of the nation. Bago ngayong gabi, nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Effective immediately ang pagbibitiw batay sa sulat ni Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, nagkaroon na umano ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI at malinaw na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Pero hindi raw niya kailanman pinabayaan ng tungkulin bilang alkalde. Unang binanggit ng Malacanang na pinare-review sa kanilang legal team ang pagtalaga kay Magalong kasunod ng ilang puna sa posibleng conflict of interest dahil sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. May mga puna ring umano na abala siya sa komisyon at baka nalilimutan na ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Nasa West Philippine Sea na ngayon ang bagyong Opong matapos itong maglandfall ng 6 na beses sa Visayas at Mimaropa. Mindoro ang ika-6 na lugar na dinaanan ng mata ng bagyo at may bakas ng iniwan itong pinsala. May live report si Bea Pinlac. Bea? Atom signal number 3 ang pinakamataas na babala ng bagyo na itinaas dito sa Oriental Mindoro nang tumama ang bagyong Opong. Magtatanghali kanina nang tumama sa Mansalay, Oriental Mindoro ang bagyong Opong. Kita sa Barangay B del Mundo kung gaano kalakas ang 110 km/h na taglay nito. Sa Rojas, iwinawasiwas ng malakas na hangin ng mga puno at nagngangalit ang dagat bago pa maglandfall ang bagyo. Binura naman ng baha ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang sa Bulalakaw. Sa Baco, may namataang tila isang buhawi na nauwi sa pagkawasak ng ilang bahay at pagtumba ng mga puno na namerwisyo sa mga motorista. Ang mga otoridad kanina, nag-ikot sa gitna ng bagyo para makumbinsing lumikas ang mga residente. May inintay pa kong apo. Sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Kailangan pong monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Humambalang at nagkalat sa ilang kalsada ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno. May lalaking sugatan ng mabagsakan ng puno. Sa Kalapan na kabisera ng Oriental Mindoro, bumaha sa ilang kalsada. Mahigit 14,000 ang apektado ng bagyo sa probinsya ayon sa Kapitolyo. Wala pa ring biyahe ng barko sa mga pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. Hopefully, Sabado ng gabi, makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro, Linggo ng umaga. Ato, may mahina pang buhos ng ulan dito sa Oriental Mindoro pero nakababa na sa signal number 1 ang wind signal dito sa probinsya. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Atom. Ingat at maraming salamat, Bea Pinlac. Bago ngayong gabi, 10 na ang naiulat na nasawi at 13 ang nawawala dahil sa bagyong Opong ayon sa Office of the Civil Defense. 7 sa mga nasawi ay sa Biliran, isa sa mga napuruhan ng bagyo sa Kabisayaan. May report si Rafi Tima. Ito yung sitwasyon sa amin ngayon sa Manhilo Elementary School, Southern Leyte, Maasin City. Lubog sa tubig ang paaralang ito sa Maasin, Southern Leyte. Bumigay ang pader ng paaralan dahil sa ragasan ng tubig. Sa Ormoc, Leyte, baha rin ang nagpahirap sa mga motorista. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Ilang residente at alagang hayop ang inilikas. Sa Navalbiliran, nagmistulang ilog ang isang kalsada dahil sa lakas ng baha. Sa San Policarpio, Eastern Samar, ang unang landfall ng bagyo kagabi. Ramdam sa buong Samar Island ang hagupit nito. Gaya sa San Roque, Northern Samar, kung saan tila matutumba na ang mga puno sa lakas ng hangin. Ang ilang residente, lumikas sa mga paaralan at maging sa hotel. Sa Palapag, Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa Barangay Hall ng Barangay Paisud. May mga nabuwal ding puno. Sa ilang lugar na nawala ng kuryente, malaking tulong sa ilang negosyo ang kanilang generator set.
Ramdam din ang masamang panahon sa Lazi, Siquijor. Habang sa Tagbilaran, Bohol, stranded ang ilang pasahero dahil sa mga kanseladong biyahe. Hindi naging malaparaiso ang Boracay sa pagdaan ng bagyo. Umindayog sa lakas ng hangin ng mga puno sa beach. Stranded sa Caticlan Port ang ilang pasahero dahil walang naglalayag. Ang sitwasyon sa Boracay halos pareho sa Caluya Antique kung saan mahigit 70 pamilya ang inilikas. Sa Balasan, Iloilo, gumamit na ng lubid ang mga bumberong sumagip sa ilang binaha para mailikas. Sa bayan ng Carles, ilang lugar ang may hanggang dibdib na baha. Ang ilang bahay sa Pilar Capiz, nabagsakan pa ng mga nahulog na sanga ng puno. Sa Guimaras, suspendido rin ang biyahe sa Buena Vista Wharf kung saan humampas ang malalaking alon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang paghahanda at pag-aabot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Pati Kapuso artists kaisa sa pagdadamayan at pagtutulungan para sa mga nasalanta. Yan ang entertainment spotlight ni Athena Imperial. Tumulong ang Sparkle artists na sina Angel Guardian, Shuve Etrata at Brent Valdez sa tuloy-tuloy na repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Headquarters. Kahit sa simpleng paraan maramdaman nila na yung mga kababayan, tinutulungan pa rin sila, nandyan pa rin tayo para sa isa't isa. Hindi limitado ang pwede mong gawing pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Marami pong ways. With your little way, you are capable of doing something more. Ipapadala natin yung mensahe sa henerasyon ngayon na tumulong din sila sa pamamaraang kaya nila. Naroon din ang Sparkle Campus Cuties, Ralph Miyako, Winston Stolik, Akira Kurata, Nathan Tan at social media influencers Althea Ambrosio at Mark Oliveros. Bago nito, 5,000 relief packs na ang naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando sa Cagayan Province at Benguet. Tinatayang 20,000 individual ang naaabot ng tulong dahil rito. 2,000 food packs ang naka-standby para sa Calayan Island. May 2,000 food packs ding naka-preposition sa AFP Southern Luzon Command Headquarters sa Lucena para naman sa mga maaapektuhan ng bagyong Opong. May isa sa katuparan na ni Justin De Dios ang dream na maging aktor. Simula sa Lunes, mapapanood na siya bilang Eshnad sa Encantadia Chronicles Sangre. I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Armado ng baril at piko ang ilan sa mahigit 20 nahulikam na naloob sa isang tindahan ng alahas at relo sa California, USA. Pinasag nila ang mga estante, nilimas sa mga nakadisplay at isinilid sa mga bitbit nilang bag. Nagpaputok ng baril ang isa sa kanila sa pintuan bago sila sabay-sabay na tumakas at sumakay sa mga nakaabang na kotse sa valet parking. Nasa $1 million o mahigit 50 million pesos ang halaga ng mga nalimas sa pagnanakaw noong Lunes ayon sa mga otoridad. Batay sa local reports, 7 ang naaresto. Lumalabas na noong 2023, nilooban din ng parehong tindahan. Nakukwestiyon ngayon ang testimonya ng nagpakilalang security aide noon ni Congressman Zaldico sa paghatid daw niya ng mali-maletang pera. Lumalabas na pineke umano ang notaryo sa affidavit niya ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. May report si Tina Panganiban Perez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Po dito sa may gitna. Ang sabi kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Orly Gutesa, nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nakapag-deliver daw siya ng mali-maletang pera o tinawag niyang basura sa bahay ni Nako at dating Speaker Martin Romualdez. Naghatid din daw siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street, malapit sa Malacanang. Minsan din daw niyang nakita si dating ACT-CIS Party List Representative at ngayon Benguet Representative Eric Yap na nagdala ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Inusisa pa ni Senador Rodante Marcoleta kahapon ang affidavit ni Gutesa.
Nakalaunay ipinamahagi sa media. Ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon, nakakwestiyon ang affidavit ni Gutesa. Ang nakapirma kasing notary public na si Attorney Petchy Rose Espera, sinasabing hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng salaysay ni Gutesa ayon kay Senate Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson. Falsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila pero wala siya roon ayon sa nakausap naming staff. Sabi pa ni Lacson, hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Gutesa. Kailangan anyang makilati sa ang background at record ni Gutesa, lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Inaalam na ng DOJ kung peke nga ang notaryo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi rin daw sumipot si Gutesa sa pagkikita nila para sa hiling din umano ni Gutesa na ipasok siya sa Witness Protection Program. I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said that he can defend himself. Sinisikap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang mga alegasyon. Sa isa namang sulat ni Ko kay House Speaker Faustino D, iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang iba pang bintang laban sa kanya. Gaya ng pagsingit umano niya ng pondo sa 2025 national budget na iginiit niyang inaprubahan ng Kamara at Senado at sumunod sa proseso. Tiniyak din niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero umaasa si Ko na sa pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizalde Co na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi, mahaharap daw si Ko sa disciplinary at legal actions. Tiniyak ng Speaker ang kaligtasan ni Ko at kanyang pamilya. Naka-medical leave si Ko at nagpunta ng Amerika para raw magpagamot. Nag-a-apply na ang DOJ para sa Interpol Blue Notice laban kay Ko na batay sa mga ulat ay wala na sa Amerika. Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. As a European, Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. Gumugulong na rin ang case build-up ng DOJ laban sa 21 individual na inirekomenda ng NBI na ihabla ng graft, malversation of public funds at indirect bribery. Hiniling na rin sa Bureau of Immigration na ma-issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Wala sa listahan sina dating Speaker Romualdez at Makati Mayor Nancy Binay na binanggit ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng pera. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. Hindi na raw sinama sina Curly at Sara Diskaya, habang protected witness na rin ang kontratistang si Sally Santos. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabilang sa datos ng Office of the Civil Defense ang 3 naitalang nasawi sa Masbate dahil sa bagyong Opong. May report si JP Soriano. Madaling araw pa lang, hindi na pinatahimik ng bagyong Opong ang Masbate. Dito naglandfall ng 2 beses ang bagyo kaninang madaling araw. Nang lumiwanag, kabi-kabila ang pinsala. Nabuwal ang mga puno at tumumba ang mga poste. Nilipad ang mga yero. Wasak ang mga bahay. May signal pero walang kuryente. Sa Batuan, napuruhan ang Parish Immaculate Conception. Bumagsak ang kisame nito kaya tinamaan ang mga lumikas doon. Inaalam pa kung ilan ang nasugatan. Sa Dimasalang, nasa 100 pamilya ang inilikas. Sa paunang tala ng mga otoridad, 3 ang kinitil ng bagyo sa Masbate, 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang naospital nang mahagip ng sanga ng bumagsak na puno.
mahigit 8,000 pamilya o tinatayang 26,000 individual ang nasa mga evacuation center. Tulong gaya ng pagkain at tubig ang hiling ng lokal na pamahalaan. Food and non-food items na karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito, shelter kits. Matapos na Masbate tumawid ang bagyong Opong sa Romblon, kung saan 2 beses din itong naglandfall. Sa Albay, nagngangalit ang dagat kaninang pasado alas 8 ng umaga sa bayan ng Pio Duran dahil bawal pang maglayag ang mga roro. Hindi tuloy makasampa ang mahigit 100 sasakyan. Ang ilang stranded na driver nag-ambagan para sa isang pirasong tulingan. Ipinaksiw nila ito para may makain. Umagahan hanggang hapunan. Pag hindi namin tipiran yan, sir, saan kami kukuha ng pang-allowance? 5 araw na kami dito. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala uli tuwing masama ang panahon, no pets left behind. Ilang mga alagang aso at pusa ang iniligtas ng isang lalaki sa Liloan, Ormoc City. Sa gitna ng lampas-taong baha, lumangoy si Jason para sagipin ng alagang aso. Pati na ang iba pang alagang aso at pusa ng kanilang mga kapitbahay, binabantayan na rin daw nila. Kwento ni News Cooper Jaisal Suko, nagdesisyon talaga silang manatili sa bahay na binaha para sa mga alaga. Pinayagan din daw sila ng kanilang mga magulang para manatili roon. Nananatili sila sa bubong ng kanilang bahay habang hinihintay ang paghupa ng baha. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.